Magandang araw sa inyong lahat. Narito po ang ikatlong pangkat upang ibabahagi ang ulat tungkol sa dahilan, anyo at pamamaraan ng paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyong pangwika. So basahin na natin ang mga layunin. Mga layunin. Sa katapusan ng module na ito, inaasahan na ikaw ay nakakatukoy sa mga kadahilanan, anyo at pamamaraan ng paggamit ng wika, nakakasulat ng mga halimbawa gamit ang wika sa iba't ibang pamamaraan, napapahalagahan ang paggamit ng lehitimong wika sa mga pahayag, nabibigyan halaga ang paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon. So, anyo ng wika. Ang pinakapayak sa anyo ng wika ay salita o pagsasalita. Then, kasama rin ang pagsusulat, pagsasayaw, pagkanta, mga musika, mga matematika. So, tinatawag din silang salita, dialekto, at wika. So, malayo na ang nalakbay ng mga Filipino. Dumaan sila sa pag-unlad at pagbabago. Then may malaking epekto rin sa mga teknolohiya. So, SWS 1995. 18% lang ng Filipino ang mahusay sa Ingles. Karamihan ay bumabalik sa Pilipinas matapos mag-aral sa Amerika. So, 18% ra daw ang mga mahusay nga sa English nga mga Filipino. Kay ang uban man daw is after nilang mag-aral sa Amerika is mo balik ra dayon sila sa Filipino. So maong 18% ra ang mahusay, ang maayo mo English nga mga Tanong, gaano kahalaga ang pagsasalita ng Filipino? Ayon sa SWS or the Social Weather Station 1992, ito ay 2/3 na mahalaga. Bakit? Dahil merong 71% Luzon, 55% Visayas, 50% Mindanao, mayayaman, matataas ang bilang at 73% nagsasabing mahalaga. So gaano nga ba kahalaga ang pagsasalita ng Filipino? According to the SWS, naadoy 2/3 kahalaga, and we have the 71% Luzon, 55% Visayas, 50% Mindanao. Kani sila kay mga dagko na ni sila or mga mayayaman, and 73% ang nag-ingon nga mahalaga jud kaayo na. Ngayon, tatalakayin na natin ang sitwasyong pangwika sa radyo at diaryo. Filipino rin ang nangungunang wika sa radyo, mapa FM man or AM. Mailang Ingles sa broadcast, halimbawa Morning Rush, pero mas marami ang Filipino. Panregional, gamit ang kani-kanilang dialekto pero kapag may panayam, Filipino o Tagalog. Sa dyaryo naman, Ingles sa broadsheet, Filipino sa tabloid, mas mura, mas maintindihan. Tabloid headlines, malalaki, simple, madaling maaakit ng mambabasa. So kasagaran daw sa radyo kay ang ilahang itabi is wikang Filipino. And naay uban nga kaning mga broadcast nga English, halimbawa kay kaning mga Morning Rush, but kasagaran jud is Filipino. And sa pangregional sad, kay ang ilang gigamit ato is ilang own dialect, but if naagali mga panayam, ang ilang gamiton is Filipino and Tagalog. Like for example, kanang diri sa Cebu. So ang atong gamiton diri if magtabi ra ta kay Bisaya, but if naay mga panayam or mga kuan-o, ang atong gamiton is ang Tagalog or Filipino para mas makasabot ang mga tao nga mananaw or maminaw. Sa dyaryo kay
ang sa broadsheet kay ang ilang iwika adto is ang English, but sa tabloid kay Filipino, and mas ganahan ang mga tao nga mopalit sa tabloid kasi mas affordable siya and mas maintindihan sad kay of course Filipino man ang wika nga gigamit. Then ang kasagaran sa tabloid headlines kay mga dagko, simple o kanang dali ra makaakit og mga mambabasa. Sitwasyong pangwika sa pelikula. Mas maraming banyagang pelikula ang palabas sa bansa. Lokal na pelikula gumagamit ng Filipino bilang medium at tinatangkilik. Ang sa lokal nga mga pelikula kay ang gamiton nga language or medium kay Filipino. Sa top 20 movies noong 2014, 5 ay lokal. Ang 5 na lokal ay Starting Over Again, Bride for Rent, She's Dating the Gangster, Maybe This Time, The Passes. English pa rin ang pamagat pero Filipino ang wika sa pelikula. Ang title English gihapon pero ang ilang pang istorya kay Filipino. Sitwasyong pangwika sa kalakalan. Ingles ang gamit sa boardroom, multinational companies at BPO o call centers. Pero sa production line, mall, restaurant, market at direct selling, Filipino pa rin ang gamit. So sa English ang ginagamit sa boardroom, multinational companies at BPO o sa call centers. Pero sa production line, mall, restaurant, market at direct selling, Filipino gihapon ang gigamit. Sitwasyong wika sa pamahalaan. Tagapagbaganap bilang 335 sa taong 1988. Nag-aatas na gamitin ang wikang Filipino sa opisyal na transaksyon, komunikasyon at dokumento. Malaking ambag ni Corazon Aquino at panagpatuloy ni Benigno Aquino III sa SONA gamit ang wikang Filipino. Ang layunin nito ay para mas maintindihan ng ordinaryong mamamayan. Sitwasyong wika sa pamalahan. Ang tagapagbanganap bilang 335 sa taong 1988 nagmando nga gamiton ang wikang Filipino sa mga opisyal nga transaksyon, komunikasyon ug mga dokumento sa gobyerno. Dako ang nahimo ning Corazon Aquino sa pagpasiugdan niini. Og gipadayon ni Benigno Aquino III nga nagamit usab sa Filipino language sa iyang SONA or State of the Nation Address. Ang layunin niini is mao ang masabtan sa ordinaryong mamamayan ang mga buhat ug plano sa gobyerno aron mas duol ang komunikasyon tali sa mga leader o katawhan. Sitwasyong pangwika sa edukasyon. Key to 12 curriculum. Sa mababang paaralan from kindergarten to grade 3, unang wika ang gamit na medium. Mas mataas na antas, bilingual or Filipino at Ingles bilang wikang panturo. Register o variety ng wikang ginagamit sa iba't ibang sitwasyong pangwika, kabilang na rin ang jargon o terminong kaugnay ng trabaho at hanap buhay. Sa sitwasyong pangwika sa edukasyon, sa Key to 12 curriculum sa mga ubos nga grado from kindergarten to grade 3, ang unang pinulungan sa mga bata is native language, maoy gamiton nga medium sa pagtudlo aron mas sayon nila nga masabtan ang leksyon. Sa mas mataas nga level sa edukasyon, Filipino ug English ang gamiton isip nga wikang panturo o medium of instruction. Ang register o variety sa pinulungan ang nagpasabot sa lain-laing pamaagi sa paggamit ng wika depende sa sitwasyon o lugar. Panaglitan, kung magtrabaho, adunay mga jargon o termino nga ginagamit lang sa usa ka profesyon o hanap buhay. Sitwasyong pangwika sa text. SMS or text ay malaking bahagi ng komunikasyon sa bansa. Pilipinas, texting capital of the world, popular dahil sa mabilis, mas mura kaysa tawag, mas komportable rin dahil nakasulat. So, ang SMS text ay dako ka na siya og kanang bahagi sa atong komunikasyon sa atong kanang country. Sa Pilipinas, sa texting capital of the world, popular dahil mas mabilis, mas mura kaysa
tawag. Mas komportable rin dahil nakasulat. Ngayon, sunod natin talakayin ang sitwasyong pangwika sa social media at internet. Wika ay malikhain at patuloy na umuunlad. Social media like Facebook, Twitter, Instagram at iba pa naging pangunahing medium. Nagpapadali ng komunikasyon, paghahanap ng impormasyon at pagpapadali ng mensahe, nakakatulong sa social life at pakikipag-ugnayan sa malayo. So, until now, ang kaning wika is naganam-anam siya og ka-creative and naganam siya ka-improve. And right now, ang pangunahing medium is ang social media like kaning Facebook, Twitter, Instagram ug uban pa. And it's because napadali nila ang kaning communication pag pangita og impormasyon ug ang pag-send og mga message. And not just that, nakatabang sa ni siya sa atong social life ug ang pakipag-communicate sa mga tao sa lagyo bisan pag naa sila sa layo nga lugar. Flip top. Pagtatalong oral sa pamamagitan ng rap, katulad ng balagtasan ngunit moderneng anyo. May batuhan ng berso, tugma at mabilisang sagutan. Pagtatalong oral sa rap. Imagine lang, debate ni siya pero imbes normal nga storya, girap kanang naibit or rhyme. Pareha sa balagtasan pero modernized na nga version. Na yung mga participant nga magpuli-puli o debate o mga bersyo nga naitugma. O niya, kinahanglan, paspas sad sila mo tubag, mao na ang pagtatalong oral sa rap. Hugot lines o tinatawag ding love lines o love quotes. Patunay ng pagiging malikhain, nagpapahayag ng damdamin, nakakatawa, nakakakilig, cute, cheesy o minsan nakakainis. Karaniwang mula sa pelikula, telebisyon at madalas nakataglish. Lines. Ang pick-up lines ay tila makabagong bugtong na may tanong at sagot na may halong humor o pagmamahal. Ginagamit ito sa social media, FB, Twitter at iba pa. Karaniwang Pilipino pero may halong Ingles at Taglish. Lines, sumikat sa programang Boy Pick Up ni Ogie Algacid sa Bubblegang. Kailangang mabilis mag-isip para makakonect ang pagtanong at sagot. Boom! Kapag wasak. Halimbawa ng hugot lines, movies personalities. Hugot lines, Google ka ba? Sabi naman ni girl, bakit? Sabi ni boy, kasi nasa yun ang lahat ng hinahanap ko. Ito naman, sabi ni boy, oatmeal ka ba? Sumagot naman si girl ng bakit. Sabi ni boy, kasi you're good to my heart. Sabi naman ni boy, kapuso ka ba? Sumagot naman si girl ng bakit. Sabi naman ni boy, pinapatanong kasi ni mama kung kailan ka pwedeng maging kapamilya. Sabi ni boy, hindi ka ba napapagod? Sabi naman ni girl, bakit? Sagot naman ni boy na corny. Kasi kanina ka pa tumatakbo sa isip ko. Tapos sabi ni girl, ha? Bakit? Kasi, para ikaw ang kinabukasan ko, sabi naman ni boy. Ang mga movies hugot lines. Ito ay sinabi ni John Lloyd Cruz bilang pupoy sa One More Chance sa noong 2007 na, she loved me at my worst. You had me at my best. But binaliwala mo lang ang lahat and you choose to break my heart. Narito naman ang pangalawang example. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Nasabi ni Claudine Barito bilang Jeannie sa Milan 2004. Ito naman ang pangatlo. Ang mundo ay isang malaking quiapo. Maraming snatcher. Maagawan ka. Lumaban ka. Carmi Martin bilang Baby Girl de la Costa, No Other Woman 2011. Sa number 4 naman, wala naman pala yun sa tagal ng relasyon. Kung hindi kanya mahal, hindi kanya mahal. Angelica Panganiban bilang Maze, The Thing Called Tadhana. At ito naman ang panghuli. Siguro kaya tayo iniiwan ng mga mahal natin dahil may darating pang ibang mas magmamahal sa atin. Yung hindi tayo sasaktan at papaasahin. Yung magtatama ng lahat ng mali sa buhay natin. John Lloyd Cruz bilang Pupoy, One More Chance, 2007.